Maglingkod. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen po. Maglingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagganap natin sa mga tungkulin na pinagkatiwala niya sa atin. Paglingkuran natin ang Diyos na hindi natin nakikita, bagamat hindi natin nakikita, naramdaman natin ang Panginoon Diyos. Amen po? Paano natin mapaglingkuran ang ating Diyos? Sa pamagitan ng paglilingkod sa gawain ito, pagpagamit natin sa ating mga sarili, sa anumang meron tayo, at higit sa lahat, marunong tayong maglingkod sa ating kapwa. Amen? Sa paglilingkod natin sa ating kapwa, ay paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi niya, sino mang ibig maglingkod ay sumunod sa akin, ay maging lingkod ng lahat. Amen? Kung sino mang ibig sumunod sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo, dapat maging lingkod sa lahat. Kaya dapat marunong tayong maglingkod sa kapwa natin. Huwag nating piliin ang ating paglilingkuran. Amen? Kung sino man yun, hindi man yan karapat-dapat sa tingin mo, pero sikapin mo mapaglingkuran. Bakit? Baka mamaya ang Diyos na pala yan, yung taong grasa na yan, na lumalapit sa iyo, tinatanggihan mo ang Diyos. Amen? Naalala ko, ewan ko kung totoo yan, sa Facebook, may mga taong grasa. At siguro, napapanood yun naman ito, nangihingi, tinatakwil, maraming nagtatakwil, ay, lumayas ka, baho-baho mo. Ganyan. May isang tumanggap, naawa. May dala-dalang sako yung pala pera, ibibigay doon sa... Good Samaritan pala yun. Naghahanap na ng taong karapat-dapat na tumanggap. So, binigyan, pinagpala yung tumulong. Baka mamaya, yung mga taong grasa dyan na lumalapit sa atin, na nagkukunwari lang pala yan. Kung minsan, doon tayo tumitingin sa itsura, sa kalagayan ng tao. Diba? Pero, ang gusto ng Diyos, wala tayong ipiliin. Amen po? So, maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng paglilingkod natin sa ating kapwa at sa gawain niya. Sa kanyang gawain, sa kanyang ubasan sa ministering ito. Amen po? Sinong handang maglingkod? Yung iba, pag sinabi, sister, sumama ka dito, kulang kami ng mga manggagawa. Bahala na kayo dyan, sister. Okay na lang ako dito. Alam niyo po, sa mga umaattend lang dito, pag may nagsabi sa inyo, mga manggagawa dito, na, sister, baka pwede kang maglingkod, maging secretary treasurer, halimbawa lang yan. Huwag niyong palagpasin yun. Kasi panawagan sa inyo ng Diyos yun. Panawagan sa atin ng Panginoon Diyos yun. Amen? Huwag nating palagpasin yung pagkakataon. Ako lang, nung sinabi na, nabunot ka sa pagka-coordinator, hindi ko tinanggihan. Bakit? Kalooban ng Diyos yun eh. Sabi na aking may bahay, bakit mo tinanggap yan? Abala sa trabaho mo yan. Sabi ko, hindi ko naman kagustuhan yan, binunot yan eh. Pinapanalangin nila yan. Sabi ko, sige nga, tatanggihan ko yan. Baka mamaya, tayo ang tatanggihan ng Diyos. Tinanggihan natin siya eh. Baka ayaw din tayo kilalanin. Tatanggihan din tayo. So, sabi ng may bahay ko, nagbago isip. Sige, susuportahan na kita. So, isa pong pagkakataon, yung
tawagin tayo ng Diyos sa pamagitan ng tao, ng mga manggagawa. Hindi yan ang Diyos mismo, pero sila po ang ginagamit ng Panginoon. Kaya sa akin noon, yung bago pa lang ako dumating, lagi akong umaatin, no? Excited ako lagi, paggawain ng Panginoon. Alas 4 pa lang, umalis na ako sa bahay. No? Pupunta na ako sa simbahan. Di ba, alas 6 hanggang alas 9 pa ang gawain noon dati sa amin. Pero alas 4, ligo na ako, punta na ako sa simbahan. Excited ako, makinig. Pero nakita pala yun ng mga magagawa doon, mga choir. Nilapitan ako. 3 buwan pala akong umatin, lumapit sa akin. Pat, baka gusto mong mag-choir? Oh, sige, pwede ako. Pwede ba ako? Pwede. O di, nag-choir. Excited ako. Nung sinabi, mag-practice tayo ng araw ng linggo. Anong oras? Alas 2. Alauna, nandoon na ako. Ganun kasi ako, excited ako lagi. Dito lang, di ba? Ang aga ko. Para hindi ko mauli, nag-move in ako. Para hindi ako na-traffic. Ganyan ang isang tao, excited sa gawain ng Panginoon. Hindi nagpapahuli. Amen? Sinong mga excited? So yan po, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag tayong magsawa na paglingkuran natin ang ating Diyos na tumawag sa atin. Amen po? At ang